Hi guys, narito ang ika-63 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Nakarating na ang dalawang lalaki sa posisyon ni Hangya. Sabi ng lalaki sa kaliwa, "Ano ang sitwasyon?" Sabi ng lalaki sa kanan, "May eksperto sa paligid, umatras muna tayo." Umuulan. Ipinakita ang binagsakan ni Jian. Habang nakakapit si Jian sa kanyang tagiliran, sabi niya, "Huwag mong isipin na makatatakas ka. Bumaba ang ating bida galing sa taas ng puno." Sabi niya, walang kailangang habulin, dahil sa dalawang black gold rank fighters doon, hindi tayo makakapantay sa kanila. Dagdag pa ni Nian Li, si Kung Yi ay tiyak na nagmamadali na rin papunta rito, kapag nandito na siya, hindi na tayo makakatakas. Nakikinig lang si Jian. Napabuntong hininga si Jian. Umalis na ang dalawa. Maririnig ang mga kaluskos. Maraming oras ang lumipas. Nakarating na ang Patriarch. Galit ang Patriarch. May nakita siya sa baba, katawan ng kanyang tauhan. Sa galit niya, sasampalin niya. Sinapak ng Patriarch ang malaking puno. Makikita ang lakas ng pagsapak ng Patriarch. Lei Zuo, ang alitan natin ay hindi na mapapatawad. Sa huli, isang araw ay mahahanap kita at pupunitan kita. Ama, hindi lang si Lei Zuo, nariyan din si Duan Jian. Sabi ng Patriarch, sino si Duan Jian? Si Duan Jian ngayon ay may pisikal na katawan na hindi na mahina kaysa sa isang black gold rank. Kahit ako ay hindi makatiis ng isang suntok mula sa kanya. Nag-iisip ang Patriarch. Sabi ng Patriarch, bumalik na tayo at ayusin muna ang mga bagay-bagay. Ang ibang mga pamilya ay tiyak na susubukan na samantalahin ang kaguluhang ito para salakayin ang ating teritoryo. Madiin niyang sinabi, maghanda para sa giyera. Pinakita ang kagubatan. Isang kuweba ang pinuntahan ng ating bida. Sabi niya, nagsimula na ang giyera. Sabi ng ating bida habang nasa harap ng butas ng kuweba, dahil sa ilang pamilya na sabay-sabay na gumagawa ng problema sa pamilyang Silverwing, tiyak na wala silang oras o lakas para habulin tayo. Oras na para umuwi, sabi ni Lu Piao, "Hi. Pagkatapos ng matagal na panahon, sa wakas ay makakaalis na tayo." Dagdag pa ni Lu Piao, "Bata pa ako. Bakit ako kailangang habulin ng habulin?" Habang natigilan ang lahat, sa isip ng ating bida, sa aking nakaraang buhay, ang Dark Guild ay biglang umatake ng buong puwersa matapos buhayin ni Lord Yemo ang Ancient Array. Ang hindi ko kailanman naunawaan ay, saan napunta ang Dark Guild matapos masira ang Glory City ng Demon Beast Horde? Ang Ancestral Mountains ay mas mapanganib kaysa sa lungsod. Ngayon alam ko na, sa huli, pumunta sila sa Dark Prison Realm sa pamamagitan ng Ancient Array. Ang lugar na ito ay maginhawa pareho para umatake at ipagtanggol at maaari rin nilang kunin ang mga naninirahan dito para palawakin ang kanilang bilang. Bakit hindi dinala ni Lord Yemo ang mga mamamayan sa Dark Prison Realm? Marahil siya lang ang nakakaalam. Naglakad na sila papunta sa Teleportation Array. Napahinto si Lu Piao. "Pressure," sabi ni Lu Piao, "iyon ang bagay na iyon." May naglalakad. Sabi ng ating bida, kung gayon ay malapit na tayo sa array ngayon. Magpatuloy, pero mag-ingat sa mga Scarlet Ghosts. May humakbang na isang paa. Nakita ito ng ating bida. Ito yung matandang nakita nila sa pamilihan. Sabi ng matanda, ang infinite nothingness ay walang simula. Patuloy na nagsasalita ang matanda, ang walang simula ay walang katapusan. Sabi ni Lu Piao, ano ang pinagsasabi niya? Sabi ng ating bida, hindi ko rin alam. Sabi ni Lu Piao, kahit ikaw ay hindi alam. Sa isip ng ating bida, kung isa nga siyang successor ni Emperor Kung Ming, bakit niya ipinakita ang sarili ng ganito? Hindi ba siya natatakot na mapatay ng ibang successors? Ang matanda ay tumatawa. Maaaring, gusto niyang direktang patayin tayong lahat. Tumatawa pa rin ang matanda habang nakatingin sa ating bida. Patuloy niyang sinasabi, ang mga katagang ito, infinite nothingness has no beginning means no end. Her.
Habang tumatawa, nakatingin siya sa ating bida. Patuloy pa rin ang pagtawa ng matanda. Mas lumakas pa ang pagtawa nito. Naalerto ang ating bida, aatake ba siya? Tumatawa pa rin ang matanda. Tumigil ito ng sandali. Bigla itong tumakbo at tumawa na naman. Pinagmasdan lang ito ng ating bida. Nakahinga na ng maluwag ang ating bida. Sa isip niya, mukhang baliw lang siya. Hindi ko talaga alam kung bakit siya nagpakita sa harap ko ng 2 beses. Maaari kong itago ito, at maging ligtas sa ngayon. Kahit na ganoon, kailangan kong dagdagan ang aking lakas ng mabilis. Kung hindi, kung makaharap ko ang 4 pang successors, tiyak na mamamatay ako. Umuulan. Ilalagay na ng ating bida ang dilaw na bato. Nailagay na niya ito, bigla itong umilo ng bahagya. Kumilo na ang mga poste pag nilagay ng ating bida ng mga dilaw na bato. Sabi niya, activated na. Sabi ni Lupiao, sa wakas, makakauwi na tayo. Nauna na si Lupiao na pumasok sa teleportation array. Pumasok na rin si June. Sabi ni Xiao Zhu, hintayin ninyo ako. Ipinakita ang teleportation array. Habang nakangiti ang ating bida, bigla siyang may napansin sa gilid. Sabi ng ating bida, Duan Jian, kung gusto mong manatili rito, hindi ka namin pipigilan, pagkatapos ng lahat, ito ang iyong bayan. Sabi ni Jian, mula nang mamatay sina ama at ina, ang bayan ni Duan Jian ay nawala na. Dagdag pa niya, si Master ang nagbigay sa akin ng bagong buhay, at nagbigay sa akin ng pag-asa para sa paghihiganti. Susunod ako kay Master kahit mamatay ako. Pumasok na si Jian sa teleportation array, habang nakatingin ang ating bida. Sa isip ng ating bida, ako rin ay bumalik habang may malakas na pagnanais para sa paghihiganti. Umalis na rin tayo. Sumunod na pumasok ang ating bida. Habang nakatingin si Ninger sa ating bida, lumingon pa ito patalikod. Napakaganda sana kung nagpatuloy kami sa pananatili sa Dark Prison Realm na ito. Kahit gaano kalamag o kadilim ang mundong ito, dahil kay Nia Li, nakakaramdam ako ng init at suporta. Napahinga siya ng malalim, sariling pag-asa ko lang pala iyon. Pumasok na rin siya sa teleportation array. Dahan-dahan nang nawawala ang teleportation array. Ipinakita ang City Lord na parang nangangatog. Sabi ng City Lord, kumpleto na sa wakas. Ang 10,000 Demon Spirit Beast Array. Sabi niya, ang Tammy Death Array lang ay napakalakas na. Nakakapagtaka kung gaano kalakas ang 10,000 Demon Spirit Beast Array na ito. Sabi ng City Lord, dahil dito, ang batang si Nia Li ay maituturing na isang dakilang tagapagligtas ng Glory City. Lahat ng kanyang mga kasalanan bago ito ay maaaring mawala na. Sabi ng City Lord, bagaman mahilig si Nia Li na magloko paminsan-minsan, pagdating sa paggawa ng mga bagay, maaasahan siya. Kung ito man ay paggawa ng elixir o paglalagay ng 10,000 Demon Spirit Beast Array, nagawa niya ang mga pangmatagalang kontribusyon sa Glory City. Sabi ng City Lord, ang pagprotekta sa Glory City ay mabuting gawain, ang ibang bagay ay mga detalye lamang, maliban sa bagay ng aking anak na babae. Sabi ng City Lord, pero saan nagpunta ang batang iyon? Sabi ng matanda, nagpakita siya sa academy ilang oras na ang nakakaraan. Sabi ng matanda, at binugbog pa niya ang iyong anak. Pero bigla na lang, walang balita sa kanya. Sabi ng matanda, nagpadala na ako ng mga tao sa maraming lugar para hanapin siya, pero walang bakas sa kanya kahit saan. Sabi ng City Lord, hindi kaya. May dumating na isang kawal, ulat. Nagbigay galang ito, ulat. City Lord, Ginoo, at Lord Yeshu, Ginoo. Si Nia Li ay naghihintay sa Great Hall ng City Lord. Napangiti ang City Lord. Bulwagan ng City Lord. Pumunta agad si Zion. Sabi niya, Nia Li. Sabi ng ating bida habang nakangiti, Zion. Sa isip niya, nagmamadali siyang pumunta rito. Nag-alala ba siya sa akin? Nagkatinginan si Zion. At si Ninger. Mabilis na tumalikod si Zion para makaalis na agad.
Mabilis na hamarang ang ating bida sa harap ni Zion. Sabi niya, aalis ka nang walang bati. Hindi naman. Ako, napunta lang ako sa maling lugar. Si Zion ay naiinis na lumingon sa gilid. Sa isip niya, bakit ako malungkot? Dahil umalis siya nang walang sabi-sabi. O dahil kay Ninger. Ngumiti ang ating bida. Hinawakan niya ang palad ni Ninger. Namula siya, ito na naman. At tumigil ang mundo. Sabi ng ating bida, ingatan mo ang Blizzard Spirit Gem na ito. Habang nakahawak pa rin sa kamay ni Zion, sabi ni Nieli, ang aking mga kaibigan ay narito na. Ipakikilala ko sila sa iyo. Nakangiti ang lahat habang nakikita na magkahawak kamay ang dalawa. Napansin ito ni Zion at bigla niyang inalis ang kanyang kamay. Nakangiti lang si Ninger. Si Lupiao naman ay hindi makapaniwala. Bigla na naman siyang nabakpis nang wala sa oras haha. Sabi ni Lupiao, magkaklase tayong lahat, kaya magkakakilala na tayo. Sabi ni Duzi, ito ang fiancé ni Lupiao, si Xiao Zhu. Ipinakita ang maaliwalas na tanghalian. Sabi ni Lupiao, una, parang bang. Sabi ni Wainan, at pagkatapos bang. Sa isip ni Ziyun, anong sorpresa, pumunta pala sila sa lugar na iyon sa panahong ito. Mula pagkabata, napunta lang ako sa ruins of Gulan City. May napansin bigla si Zion. May dumating. Dumating na sa bulwagan ang City Lord at ang matanda. Nanlaki ang mga mata ni Lupiao nang makita ito. Nakakunot na naman ang noo ng City Lord. Ang matanda ay nakatingin lang sa City Lord. Ahem, ahem. Gulat na sabi ni Lupiao, wa, City Lord, Ginoo. Sabi ni Duzi, paggalang sa City Lord, Ginoo. Nakatalikod pa rin ang ating bida. Pagharap nito, sabi niya, bati po, father-in-law. Nanlaki ang mata ng City Lord. Kinalabutan si Ziyun sa kanyang narinig. Sa isip ni Lupiao, father-in-law. Ang bilis. Sa isip ni Jian, kaya pala ang napakalakas na taong ito ay ama-in-law ni Master. Tandaan, si Ninger habang nakatingin sa ating bida. Tumulo ang kanyang luha, paano ito? Nagawa na nila. Nakangiti ang ating bida habang lumalakad papalapit sa City Lord. Ahem, ahem, sabi ng ating bida, sa pag-uwi, napansin ko na ang array ay tapos na. Ibibigay ko na sa iyo ang controlling sale. Sabi niya, sige. Sa isip ng City Lord, ito ay parang pagbebenta ng aking anak. Tama, saan kayo nagpunta nitong mga nakaraang araw? Alam mo kung gaano kadelikado ang paggala-gala sa labas ngayon. Sabi ng ating bida, father-in-law, Ginoo, nitong mga nakaraang araw, binuhay namin ang isang ancient array sa isang set of ruins malapit dito, at hindi inaasahang nakapasok sa Dark Prison Realm. Sabi ng City Lord, isang ancient array. Talaga bang nakapasok kayo? Oo nga, nakakuha rin ako ng magagandang bagay, tulad ng mga refined scarlet blood crystals na ito. Lahat ito ay para sa iyo. Sabi ng ating bida, magkakapamilya tayo, walang kailangang mahiya. Sa isip ni Ziyun, si Nieli ay talagang hindi marunong tumingin sa kanyang lugar. Pero, patuloy si Zion nag-iisip, kailan naging gaanong kalma ang ugali ni Ama. Sabi ni Lupiao, si Nieli ay talagang pamilyar sa City Lord. Mukhang pagdating sa panliligaw, dapat simulan sa Ama, may natutunan ako. Habang may panganib sa likod niya haha. Sa totoo lang, may iba pa kaming natuklasan sa pagbubukas ng ancient array. Sabi ng City Lord, anong mga natuklasan? Sa isip niya, walang nakapasok sa realm sa loob ng array na iyon. Well, tungkol doon, tinatrato pa rin ako ng ama-in-law bilang isang outsider. Tumatanggi pa nga na tanggapin ang isang maliit na regalo na tulad nito. Nagpipigil lang ng galit ang City Lord. Sabay kinuha na ng City Lord ng mabilis ang mga item, ano ang nasa loob ng array. Tumingin ang ating bida sa City Lord. Huminga ng malumanay, ang array na iyon ay humahantong sa isa pang realm, isa na nasa ibang antas mula sa atin. Nagsimula na siyang magkwento,
Ang ancient array na iyon ay konektado sa Dark Prison Realm, bagaman maraming demon beasts, mayroon ding 13 pamilya na itinatag doon. Pinananatili nila ang kanilang pamana sa loob ng ilang milenyo, at mayroon silang 3 legend rank experts. Dark Prison Realm, 3 legend rank experts. Hindi ba't mas malakas sila kaysa sa atin? Sa isip ng City Lord, maganda iyan. Ito ay isang lugar kung saan maaari tayong umatras at umatake, at alam lang natin. Sabi ng ating bida, "Oh, tama, father-in-law, Ginoo, kilala mo ba ang Demon Lord?" Sabi ng matanda, "Demon Lord." Sabi ng City Lord, "Saan mo nakilala ang Demon Lord?" "Hindi ko siya nakita. Narinig ko lang siyang binanggit ng iba. Kilala ko nga ang isang Demon Lord, pero hindi ko alam kung siya ang narinig mo." Ilang siglo na ang nakakaraan mula ng huling pagpapakita ng Demon Lord. May isang matandang lalaki na nag-alaga sa isang malamig at nagugutom na ulila. Noong panahong iyon, may isang makapangyarihang pamilya sa Glory City, ang Red Jade Family, na pangalawa lamang sa Snowwind Family. Mayroon silang 12 Black Gold rank demon spiritualist sa kanilang hanay, at ang pinakamakapangyarihan ay nasa gilid na ng pag-abot sa legend rank. Ang matandang lalaking ito ay nagtatrabaho para sa Red Jade Family, kaya ang bata ay lumaki sa loob ng pamilya. Hanggang sa taon na ang bata ay 17 taong gulang. Anong nangyari? Ang Glory City noon ay mas magulo, at ang mga miyembro ng Red Jade Family ay nasanay na sa pagiging mapagmataas. Kaya, isang araw, ang matandang lalaki ay hinampas hanggang sa mamatay dahil hindi niya natapos ang kanyang trabaho. Samantala, ang binata ay bigla ring nawala. Akala ng lahat ay pinatay na rin siya ng Red Jade Family. Hindi inaasahan, mahigit 10 taon ang lumipas, nagpakita ulit ang binata. Tinawag ang kanyang sarili na Demon Lord, pinatay niya ang kanyang daan patungo sa Red Jade Family ng mag-isa, at nagsimulang magpatayan ng mga tao na parang baliw. Sabi ni Lupiao, isang tao ang nakikipaglaban sa isang buong pamilya. Tiyak na napaklakas niya. Ang Red Jade Family ay nawala ng tuluyan, walang nakaligtas. Ang ibang mga pamilya ay wala man lang oras para magpadala ng tulong. Mukhang nasa legend rank na siya noon. Pero ang Demon Lord ay malubhang nasugatan din, at hinabol ng buong Glory City pagkatapos noon. Iyon ay isang malaking labanan na nagpatuloy hanggang sa dumilim ang langit sa huli. Ang Demon Lord ay tumakas sa Sacred Ancestors Mountain Range. Sabi ng ating bida, at pagkatapos noon, sa isip niya, sa aking nakaraang buhay, wala akong alam tungkol dito. Ang Demon Lord ay nagtatag ng Dark Guild. Sinasabi ng ilan na namatay siya hindi nagtagal matapos niyang itatag ang Dark Guild, habang may mga nagsasabi rin na buhay pa siya. Sa mga siglo pagkatapos nito, ang kapangyarihan ng Dark Guild ay patuloy na lumago. Samantala, ang pinuno ng Dark Guild ay palaging tinatawag na Demon Lord. Ang Demon Lord, ang kabataang nakita ko kanina ay ang pinuno ng Dark Guild. Bagaman siya ay malamang na isang makapangyarihang eksperto, hindi ako nakakaramdam ng anumang katangian ng pamumuno sa kanya. Sa isip niya, marahil ang imaheng iyon ay naiwan niya noong bata pa siya. Sa isip niya, sa panahong nawala siya, pumasok siya sa Dark Prison Realm. Kapag nakarating na ako sa Legend Rank, maaari ko na siyang labanan. Ang isang henyo na tulad niya ay naging kaaway ng buong sangkatauhan. Talagang nakakahiya, sabi ni Waynan, kaya pala ganito. Napatingin si Gian. Sa isip ng City Lord, ang binata na ito. Galing ba siya sa realm na iyon? Sabi ng City Lord, ang taong ito ay. Sabi ng ating bida, ang pangalan niya ay Duan Gian. Sabi ni Gian, Father-in-law, Ginoo, ako ay lingkod ni Master Lei Zuo. Nanlaki ang mata ng City Lord. Sabi ng ating bida, sa mundong ito, maaari mo lang akong tawaging ni Li. Sa isip ng matanda, lingkod. Ang kanyang aura ay hindi masusukat. Sa isip ng City Lord,
Kahit ako ay hindi lubos na maunawaan ang kanyang lakas, ang lingkod na ito ay talagang makapangyarihan. Mabuti na lang at nasa panig natin siya. Sabi ng City Lord, Niele, dahil siya ay isa sa inyo, ibibigay ko na sa iyo ang pag-aayos sa kanya. Sabi ng ating bida, sige. Sabi ng ating bida, Guanjian, gawin mo ang gusto mo sa mansyon ng City Lord. Ituring mo itong parang sarili mong tahanan. Sa isip ng City Lord, ito ang aking tahanan. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.